Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1441 hanggang Kabanata 1450. Kabanata 1441. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Laniyo, ngunit di nagtagal ay nanlumo ulit. Lubos niyang alam ang kanyang pinsala, at hindi ordinaryong paraan ang makakatulong sa kanya sa pamamagitan ng pagpasok ng enerhiyang demonyo sa kanyang katawan. Ang ganitong uri ng enerhiyang demonyo ay napakamapang-api at napakamapanghimasok. Unti-unti nitong masisira ang kamalayan ng isang tao at gagawing isang naglalakad na patay. Kuya, matutulungan mo ba talaga si Ate Hiyo? Punong-puno ng pag-asa ang mga tao mula sa dinastiyang Blumon na tumingin kay Yehan. Kung hindi tatutol si Ate Hiyo, pwede kong subukan. Mahinang ngumiti si Yehan. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Laniyo, at nagsabi, natatakot ako na hindi na ako mabubuhay ng mahigit sa 2 araw matapos mapasukan ng enerhiyang demonyo na ito. Ganito na rin naman ako, kaya ano pa ang pakialam ko? Hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin, Ginoo Ye. Marahil kailangan mong patawarin ako, binibining Niyo. Lumapit si Yehan at hinawakan ang kamay na yari sa jade ni Laniyo sa ilalim ng gulat na tingin ni Laniyo. Pagkatapos, ang kapangyarihang mahika sa katawan ni Yehan ay pinakawalan, at habang ang kamay na yari sa jade ni Laniyo ay pumasok sa kanyang katawan, agad, sa sandaling pinilit ni Yehan ang kapangyarihan ng mahika sa katawan ni Laniyo, ang mga itim na enerhiyang demonyo ay agad na nagkalat at tumakas sa katawan ni Laniyo, na parang nakakita sila ng isang bagay na ikinatakot nila, automatiko silang umalis sa katawan ni Laniyo. Pagkalipas ng 5 minuto, binawi ni Yehan ang kanyang kapangyarihang mahika, at ang enerhiyang mahika sa katawan ni Laniyo ay nawala na ng walang bakas. Naramdaman ito, ang mga mata ni Laniyo ay puno ng pagkagulat, dahil ang lahat ng enerhiyang mahika sa kanyang katawan ay nawala sa loob ng maikling panahon na 5 minuto. Maliban sa katotohanan ang kanyang mga sugat ay hindi pa gumaling, ang enerhiyang mahika ay tuluyan ng nawala. Ito. Nagulat ang mukha ni Laniyo, hindi siya makapaniwala sa eksena sa harap niya, lahat ng nagngangalit na enerhiyang demonyo sa kanyang katawan ay nawala. Agad, tinitigan ni Laniyo si Yehan. Ang binata sa harap niya ay nagparamdam sa kanya ng napaka-misteryoso sa sandaling ito. Hindi lamang niya agad na mapapatay ang isang demonyo gamit ang isang espada, ngunit matutulungan din niya itong alisin ang enerhiyang demonyo sa kanyang katawan sa loob ng maikling panahon. Ginoo Ye, huwag mo nang pasalamatan ang iyong kabaitan. Sa hinaharap, ako, Laniyo, ay tiyak na gagantihan ang kabaitang ito ngayon. Seryosong tumingin si Laniyo kay Yehan. Ayaw niyang siyasatin kung paano ito ginawa ni Yehan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang sikreto, ngunit hindi niya malilimutan ang kabaitan ni Yehan sa pagliligtas sa kanyang buhay ngayon. Nakangiting sinabi ni Yehan, seryoso ka naman, binibining Niyo. Kapuri-puri ang iyong pagpayag na isakripisyo ang sarili para sa mga tao ng dinastiyang Blumon. Ang dahilan kung bakit kumilos si Yehan ay hindi lamang upang subukan ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit mas mahalaga, si Laniyo ay isang babaeng karapat-dapat sa kanyang pagliligtas. Sabi ni Laniyo, Ginoo Ye, sa tingin ko nag-iisa ka lang. Bakit hindi tayo sumama? Sa ganitong paraan, maaari nating alagaan ang isa't isa sa daan. Tumango si Yehan at nakangiting nagsabi, dahil kasama ko kayo, ang paglalakbay ay hindi magiging masyadong malungkot. Kuwit-kuwit, ang dinastiyang Blumon ay isa rin sa 10 dinastiya sa ilalim ng jurisdiction ng sekta ng Espada. Hanggang ngayon, nakita na ni Yehan ang dinastiyang Chanwu, ang dinastiyang Dakilang Zhou, ang dinastiyang Dakilang Xia, ang dinastiyang Heishan, ang dinastiyang Laiyan, at ang dinastiyang Laiyon sa larangan ng digmaan ng mga demonyo ng Espada. Ang mga henyo ng 8 dinastiya, ang dinastiyang Sangmo at ang dinastiyang Blumon. Bukod sa dinastiyang Dakilang Chu, ang natitirang dinastiya ay ang dinastiyang Xiaotian, na hindi pa nakikilala ni Yehan. Ang paglitaw ni Yehan ay hindi lamang nagligtas kay Laniyo, kundi pati na rin ang lahat sa dinastiyang Blumon. Ngayon ay magkakasama silang sumusulong. Para kay Yehan, ang binatang ito na hindi lamang misteryoso kundi makapangyarihan din, ang lahat sa dinastiyang Blumon ay masaya. Magalang at magalang ang pagtrato sa isa't isa mula sa kalooban. Ginoo Ye, maaari bang nahiwalay ka sa mga tao ng dinastiyang Dakilang Chu?
Nag-iisa ka ba? Sa tabi ni Yehan, tanong nila Neo, tinitigan ang gwapong profile ni Yehan. Sabi ni Yehan, nahiwalay ako dahil sa ilang mga aksidente, binibining Neo, sa panahong ito, may nakilala ka bang sinuman mula sa dinastiyang Dakilang Chu? Umiling sila Neo at nagsabi, wala kaming nakilalang sinuman mula sa dinastiyang Dakilang Chu sa paglalakbay na ito. Narinig namin na si Chu Wuya ng dinastiyang Dakilang Chu ay napakamakapangyarihan, ngunit ngayon mukhang si Ginoo Ye ay hindi gaanong mahina kaysa kay Chu Wuya. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan ng walang salita. Totoo, sa kasalukuyang lakas ni Yehan, hindi niya talaga inilagay si Chu Wuya sa kanyang mga mata, babayaran ang presyo. Kasama sila Neo at iba pa, 2 araw ang lumipas ng dahan-dahan, at wala pang 1 linggo bago bumukas ang labasan. Gayunpaman, hindi pa rin nakikilala ni Yehan sina Leng Xingmo at iba pa sa paglalakbay na ito, at ngayon ay 3 araw na lang ang layo ni Yehan at ng iba pa mula sa labasan, na nagpapakaba kay Yehan. Hindi niya sigurado kung nasa unahan sina Leng Xingmo at iba pa, o may nangyaring aksidente. Ginoo Ye, ano ang mali sa iyo? Tanong nila Neo sa tabi ni Yehan, nakitang medyo wala sa sarili si Yehan. Nang marinig ito, umiling si Yehan at hindi nagsalita. Ngayon ay maaari lamang niyang asahan na sina Leng Xingmo at iba pa ay nasa unahan. Kung may nangyaring aksidente o nahuli sila, kung gayon ay maaaring mahirap silang hanapin. Hoy, Ate Yiyu, tingnan mo ng mabilis, ano iyon sa harap mo? Sa sandaling ito, isang binata mula sa dinastiyang Dakilang Chu ang tumingin sa kawalan sa harap niya at nagulat na nagsabi. Nang marinig ito, lahat ay tumitig sa unahan. Sa kawalan sa harap nila na medyo malayo pa, isang napakalaking itim na ulap ang gamulong sa kawalan, na nag-uugnay sa langit at lupa, at sa itaas ng lupa, ang nakakatakot na mga itim na ulap ay umapaw sa langit, tinatakpan ang langit. Tinakpan nito ang lupa sa loob ng 1 o 2 milya ang layo, na nagparamdam sa lupa sa ibaba nito na parang madilim na gabi, na mukhang napakakaiba at nakakatakot. Enerhiyang demonyo, napakalakas. Seryoso ang mga mata nila Neo, ang gayong napakalaking enerhiyang demonyo ay pinakawalan sa lugar na iyon, ano ang nangyari sa harap niya. Tumango si Yehan at nagsabi, sa napakalakas na enerhiyang demonyo, natatakot ako na may kakaibang nangyari sa unahan. Pagkatapos ng lahat, ang clairvoyance ni Yehan ay naisaaktibo, at tumingin siya sa lugar sa unahan kung saan nagngangalit ang enerhiyang demonyo. Hindi nagtagal, ang mga eksena ay lumitaw sa isipan ni Yehan. Kabanata 1442. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang makita ni Yehan ang eksena, isang nakakagimbal na pagnanais na pumatay ang hindi niya mapigil ang sumabog, sapagkat sa harap noon, sina Leng Xingmo at iba pa ay nakakaranas ng isang nakakatakot na krisis ng buhay at kamatayan, at ang mga kalaban nila ay 2 master ng kaharian ng pagkakaisa. Si Mo Feiwo ay nakahiga na sa lupa, hindi alam kung buhay pa o patay na. Bukod pa rito, nakakita rin si Yehan ng maraming pamilyar na mga figures sa lugar na iyon kung saan nagngangalit ang masasamang enerhiya. Sa isang iglap, mga alon ng nakakagulat na nakamamatay na aura ang sumabog mula sa katawan ni Yehan. Ang eksenang nakita ni Chen Limo ay nagparamdam kay Yehan na hindi niya mapigilan ang puot sa kanyang puso. Sina Mo at iba pa ay umatake, na malinaw na nagnanais ng kanilang mga buhay, at hindi kilala ni Yehan ang isa sa 2 master ng kaharian ng pagkakaisa, ngunit ang isa naman ay ang hari na matalino ng dinastiyang Lion na natalo ni Yehan. Sa pinagsamang puwersa ng 2 taong ito, sina Leng Xingmo, Xiao Yuangang, Dao Tong, at Chu Wuzhen ay nasugatan isa-isa, at si Mo Feiwo ay nakahiga na sa lupa, hindi alam kung buhay pa o patay na. Sa mundong iyon, ang mga taong tulad nina Dong Wuxuan, Lin Wuju, Yang Lei, at Chu Wuya, na labis na kinasusuklaman ni Yehan, ay naroon din. Buzz. Isang nakakatakot na nakamamatay na aura ang sumirit sa langit, at ang nakakatakot na puot na iyon ay parang kulog na umuugong. Naramdaman ng nakakatakot na nakamamatay na aura na nagmumula sa katawan ni Yehan, nagulat sina Lan Yio at ang iba pa, ngunit sa sandaling ito, ang figure ni Yehan ay sumugod na mula sa kawalan na parang isang itim na kidlat. Master Ye! Nagulat, nagmadaling kumaway si Lan Yio sa lahat at nagsabi, lahat ay sumunod, mag-isip ng paraan. Sa isang iglap, ang mga figure ay sumunod sa likuran ni Yehan at patungo sa lugar kung saan nagngangalit ang masasamang enerhiya. Sa sandaling ito, sa ilalim ng langit na nababalot ng masasamang enerhiya, ang mga figure ay nakatayo sa lupa, pinapanood ang nagpapatuloy na labanan,
at hindi kalayuan sa labanang ito, isang malaking itim na buhawi ay patuloy na nabubuo sa lupa. Ang nakakatakot na itim na buhawi ay isang napakalaking masasamang enerhiya, na nag-uugnay sa langit at lupa. Ang eksena ay napakaganda at mas nakakagulat pa. Gayunpaman, karamihan sa mga mata dito ay nakatuon na ngayon sa hindi pantay na labanan, at kaunting pansin ang ibinibigay sa buhawi na nabuo ng masasamang enerhiya. Napakasama ng kapalaran ng mga taong ito na pumunta rito para sumali sa kasiyahan. Ngayon na wala si Yehan, huwag nang banggitin ang pagharap kina Wang Sheng at Pei Zhongchan, wala silang pagkakataong manalo laban sa alinman sa kanila. Tinitingnan ng apat na tao kay Leng Xingmo na napahiya, maraming tao ang umiling. Sa ilalim ng presyon ni Wang Sheng at Pei Zhongchan, dalawang master ng kaharian ng pagkakaisa, ang apat kay Leng Xingmo ay nasugatan lahat sa sandaling ito. Kung magpapatuloy sila, mamamatay ang apat sa mga kamay ni Wang Sheng at Pei Zhongchan sa huli. Sa tingin ko ang katawan ni Yehan ay matagal nang hinahabol ng mga halimaw. Kung wala siya ngayon, sino ang makakapagprotekta sa inyo? Kung may sisihin ninyo ang inyong sarili dahil sa paglalakad na masyadong malapit kay Yehan. Magtungo sa impyerno. Mula sa katawan ni Wang Sheng, may nakakatakot na nakamamatay na intensyon sa buong langit, at ang kanyang gintong pamalo ay nagwawalis ng mabangis, na nagdulot kay De Daotong at Chu Wuzhen na dumura ng dugo, hindi mapigilan, sumabog sa lupa. Sa kabilang panig, sa ilalim ng pag-atake ni Pei Zhongchan, sina Leng Xingmo at Xiao Yuangang ay nasa panganib din. Sa kanilang mga katawan, lumitaw ang matutulis na sugat, at ang kanilang mga katawan ay tumutulo ng dugo. Kung papatayin mo ang aking kapatid na si Pei Lian, kahit napatay na ang mastermind, lahat ng inyong mga tagasunod ay mamamatay para sa akin. Ako, si Pei Zhongchan, ay tiyak na pupugutan ang inyong mga ulo para mag-alay sa espiritu ng aking kapatid sa langit. Ang katawan ni Pei Zhongchan ay puno ng masasamang espiritu, ang magkakross na mga ilaw ng espada, ang pagdurog kay Leng Xingmo at Xiao Yuangang ay walang kapangyarihang lumaban. Pagdating dito, sumunod sila kay Pei Lian para agawin ang mapa ni Yehan. Maraming tao ang nakakilala kina Leng Xingmo at Xiao Yuangang, kaya't may ganitong eksena kung saan inatake ni Pei Zhongchan sina Leng Xingmo at Xiao Yuangang. Tungkol naman kay Wang Sheng, ang buhay at kamatayan ni Yehan ay hindi alam sa ngayon, kaya naman syempre gusto niyang ilabas ang kanyang galit sa grupong ito ng mga taong malapit kay Yehan. Nakita ito, hindi kinaya ng mga tao ng dakilang dinastiyang Chu, ngunit si Chu Wuya ay hindi nagsalita, at maaari lamang silang manatili at maging isang manunood, dahil hindi nila mababago ang anuman, isang pagkakaisa lamang tulad ni Chu Wuya isang master sa kaharian ang makakagawa upang sugpuin si Wang Sheng o Pei Zhongchan. Bumantong hininga si Ziya Hanyu sa kanyang puso. Alam niya na dahil nakulong ni Chu Wuya si Yehan at hinahabol ng mga demonyo, hindi na niya ililigtas sina Leng Xingmo at Daotong dito. Ang nakakatakot na masasamang enerhiya ay bumalot sa lupa, ang langit at lupa ay madilim, at ang mga buhawi na nabuo ng masasamang enerhiya ay nag-ugnay sa langit at lupa, na isang nakamamanghang tanawin. Gayunpaman, habang pinapanood ng lahat sina Wang Sheng at Pei Zhongchan na dinudurog sina Leng Xingmo at ang iba pa. Bigla, sa mundong ito, naramdaman ng lahat ang isang nakapangangilabot na pagnanais na pumatay, na kumalat sa itaas ng langit. Ang chi ay tila hamina ng kaunti sa sandaling ito. May paparating. Sino iyon? Tinitingnan ng langit isa-isa, ang takot sa pagnanais na pumatay ay parang pagsang-ayon sa isang Diyos ng kamatayan na nahulog sa isang estado ng kabaliwan. Ang mga tao sa mundong ito ay pumapatay ng lahat. Isang nakakatakot na aura ang bumalot sa langit bago dumating ang mga tao, ngunit ang nakakatakot na aura ay inilipat na ang lahat sa lugar na ito, kahit sina Lin Wuji at Chu Wuya, na mga master ng kaharian ng pagkakaisa, ay hindi pa nakarating. Mayroong isang malakas na pakiramdam ng panganib sa hininga na ito. Agad, sa ilalim ng titig ng maraming mata, ang figure ni Yehan ay umungal mula sa malayo hanggang malapit sa itaas ng langit, at ang kanyang buong katawan ay may nakakapanghinayang na pagnanais na pumatay. Kabanata 1443. Si Yehan, ayos lang siya matapos habulin ng mga halimaw na iyon. Sina Lin Wuji, Dong Wuxuan, Yang Lei at ang iba pa ay nagkatinginan, isang ekspresyon ng pagkagulat ang nahayag sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, matapos makita ang paglitaw ni Yehan, ang mukha ni Chu Wuya ay biglang dumilim, at ang pagnanais na pumatay ay sumabog sa kanya. Wang Sheng, kayong dalawa ay humuhukay ng inyong sariling libingan, naghahanap ng kamatayan. Isang galit na tinig ang gamulong mula sa langit. Nang marinig ang tunog, nagulat si Wang Sheng. Nagmadali siyang tumigil at tumingin sa langit.
Ang gintong liwanag ng espada ay sumabog patungo sa langit sa malayo. Ang espadang ito ay tila pumapatay sa lahat ng bagay sa mundo na nagdudulot ng matinding takot sa mga tao. Tawa. Ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay tumusok sa kawalan, at ang target nito ay nakaturo na kay Wang Sheng. Ang kapangyarihan ng pagpatay sa espadang iyon ay ganap na nakalock kay Wang Sheng. Sa mundong ito, wala siyang matatakasan. Hindi maganda. Tinitingnan ng espadang pumapatay, natakot si Wang Sheng. Ang gintong pamalo sa kanyang kamay ay biglang humiwa patungo sa gintong liwanag ng espada. Gayunpaman, maraming tao ang nagtaka. Ang malayong espadang ito na pumapatay, ang pag-atake ni Wang Sheng ay parang isang piraso ng tofu, walang kapangyarihang lumaban, mahina sa isang suntok, ang gintong liwanag ng espada ay direktang tumusok sa kanyang katawan, winawasak ang kanyang sigla. Isang espada, pinatay si Wang Sheng. Nakita ito, maraming tao ang nakaramdam ng pamamanhid ng kanilang anit, at mga nakakatakot na tingin ang sumilay sa kanilang mga mata. Hindi nila mapigil ang umatras ng kaunting distansya nang makita nila ang figurang sumasabog. Ang lakas ni Yehan sa sandaling ito, ay napakakatakot na isang espada lamang ang kailangan para patayin ang isang master ng pagkakaisa na tulad ni Wang Sheng. Sa isang hampas, si Wang Sheng ay napatay. Nakita ang eksena na ito, maraming tao ang nakaramdam ng pamamanhid ng kanilang anit at ang kanilang mga puso ay natakot. Sino si Wang Sheng? Iyon ay isang master ng kaharian ng pagkakaisa. Para sa mga kalahok na pumasok sa larangan ng digmaan ng demonyong espada, gamit ang kanyang lakas, sila ang nangungunang grupo ng mga tao. Gayunpaman, ang isang master na tulad nito ay agad na pinatay ni Yehan sa sandaling ito, nang hindi binibigyan ng kalaban ng anumang pagkakataon na magsisi. Isang malalim na pakiramdam ng pagkagulat ang nanatili sa mga puso ng lahat, maging sina Lin Wuji, Dong Wuxian, at Yang Lei. Kahit ang mga mata ni Chu Huya ay sumilay ng isang ekspresyon ng pagkatakot, dahil alam nila na ang pagpatay kay Wang Sheng gamit ang kanilang lakas ay tiyak na hindi magiging madali, at maaari pang hindi nila siya mapatay. At ngayon na kayang patayin ni Yehan si Wang Sheng gamit ang isang espada, nangangahulugan ito na may kakayahan din si Yehan na patayin sila. Isang espada ang pumatay kay Wang Sheng, paano kaya, sino siya? Ang ekspresyon ni Pi Zhongchan ay nagulat. Tinitingnan ng galit na figure na parating sa mundong ito na parang isang napakalaking galit, ang kanyang ekspresyon ay nanginginig, at nagmadali siyang umatras, inilayo ang sarili kay Leng Xingmo, dahil mula sa kabilang panig sa kanyang katawan, nakaramdam siya ng isang malungkot na pagnanais na pumatay na kumakalat. Hindi kilala ni Pi Zhongchan si Yehan, alam lamang niya na sina Yehan at ang iba pa ay pumatay kay Pei Lian. Sa isang iglap sa ilalim ng titig ng lahat, ang nakakatakot na figurang iyon ay bumagsak sa lupa na parang isang bala. Ang pagbagsak ng figurang iyon ay nagpang-inig sa buong lupa, at mayroong isang kakilakilabot na tunog ng pagyanig. Bumagsak si Yehan sa lupa, ang kanyang nakakatakot na mga mata ay parang matutulis na espada, dahan-daang nagwawali sa lahat ng tao sa mundong ito. Sa sandaling ito, ang sinumang nahadjap ng mga mata ni Yehan ay nakaramdam na parang pinapanood sila ng isang Diyos ng kamatayan. Isang malamig na hininga ang damaloy sa kanilang mga katawan. Ang mga matang iyon ay napakakatakot, pataas. Sa sandaling ito, sina Lan Yiyo at ang iba pa na sumunod ay nagulat din. Sa ilalim ng galit, ang lakas ni Yehan ay mas nakakatakot kaysa sa pagpatay sa demonyong iyon. Pinatay si Wang Sheng gamit ang isang espada, ang lalaking ito ay sumulong sa huling yugto ng kaharian ng langit at tao, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakakatakot. Ang mga mata ni Lin Wuwei ay seryoso. Kung may katiyakan siyang matatalo si Yehan noon, ngunit ngayon, ang katiyakan ay nawala na ng tuluyan. Ano kayang nakakatakot na tao, isang hampas lamang ng espada ay nagulat na tayong lahat. Ang mga mukha ni Yang Lei at ang iba pa ay napakaseryoso din, at ang kanilang mga mata ay nahulog sa binata na mukhang isang Diyos ng kamatayan. Sa sandaling ito, si Leng Xingmo, na may hawak kay Mo Feiwo sa kanyang mga bisig, at ang apat sa kanila ay nagulat din. Ayos lang si Yehan, kaya natural silang masaya, ngunit matapos muling lumitaw si Yehan, ang nakakatakot na kapangyarihan ng pagpatay kay Wang Sheng gamit ang kanyang espada ay ganoon din. Ako ay natigilan. Ayos lang si Mo Feiwo, huminga rin ng maluwag si Yehan, bigla, ang mga mata ni Yehan ay nahulog kay Pi Zhongchan, magaling kang sumuntok, hindi ba? Nakarinig ng mga salitang ito na napakasama, ang ekspresyon ni Pi Zhongchan ay nagyelo, at madilim niyang sinabi, sino ka? Maaari bang ikaw ang pumatay sa aking nakababatang kapatid na si Pei Lian? Tama ang hula mo, ako ang pumatay sa kanya.
Lumabas si Yehan na may malamig na ekspresyon, tinitigan si Pei Jongchan at sinabi, wala akong pagtutol kung gusto mong mag-higanti, ngunit may mali at may utang. Ngayon ay nakatayo ako sa harap mo, kung kaya mo, patayin mo ako. May kakayahang patayin ako. Kabanata 1444. Ang mga salitang ito ay napakamapagmataas at nakakagimbal sa puso, mahirap isipin na ito ay sinabi ng isang tao sa huling yugto ng kaharian ng langit at tao sa isang master ng kaharian ng pagkakaisa. Gayunpaman, matapos mahulog ang mga salitang iyon, si Yehan ay nakaharap na kay Pei Jongchan na naglalakad-lakad, isang alon ng nakakatakot na pamimilit ang bomb-alot kay Pei Jongchan. Isumpa kita! Ang katawan ni Pei Jongchan ay puno ng galit, mahigpit niyang hinawakan ang espada gamit ang dalawang kamay, at lumabas, isang alon ng nakakatakot na aura ang sumabog ng ligaw sa kanyang katawan, at ang kapangyarihan na pag-aari ng isang master ng pagkakaisa ay inilabas din mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Nakita ito, ang mga mata ng lahat ay nahulog kina Yehan at Pei Jongchan. Ang mga aura sa kanilang dalawa ay nakakatakot. Gayunpaman, gamit ang nakakagulat na espada ni Yehan na pumatay sa hari na matalino kanina, walang sinuman sa sandaling ito ang umaasa kay Pei Jongchan. Sa oras na ito, nang ang mga mata ng lahat ay nahulog kina Yehan at Pei Jongchan, bigla, ang mga mata ni Yehan ay napunta sa isang lugar kung saan nakatayo si Chu Wuya na may malungkot na ekspresyon, at agad, ang mga tinig na malamig na parang yelo ay gumuulong mula sa bibig ni Yehan, Chu Wuya, lumabas ka at mamatay. Wow! Nakarinig nito, nag-ingay ang paligid. Sinusubukan bang labanan ng lalaking ito ang dalawang master ng kaharian ng pagkakaisa? Kahit na pinatay niya si Wang Sheng gamit ang isang espada, hindi niya kaya labanan ang dalawang master ng kaharian ng pagkakaisa ng sabay-sabay, hindi ba? Ang mga salita ni Yehan ay nagdulot ng pagkagulat sa mga mata ng mga taong nasa paligid. Kahit na ang lakas ni Yehan ay kahanga-hanga, naniniwala pa rin ito sa lahat ng tao. Sa huling yugto ng kaharian ng tao, hinamon nila ang dalawang master ng kaharian ng pagkakaisa ng sabay-sabay. Kung kumalat ang balita, ang mga tao mula sa lahat ng pangunahing dinastiya ay mababaliw. Sa posisyon ng dakilang dinastiyang Chu, ang mukha ni Chu Wuya ay lubhang malungkot, at isang alon ng pagnanais na pumatay ang inilabas niya. Galit na galit siya kay Yehan. Talaga bang gusto mong humingi ng kamatayan, hindi ba? Lumabas si Chu Wuya, tinitigan si Yehan ng malungkot na mga mata. Sa bawat paghakbang niya, ang kanyang aura ay tataas ng kaunti, na parang ang mga napakalaking alon ay dahan-dahang umaakyat, binabaha ang mundo. Tiningnan ni Ziya Hanyo ang likod ni Chu Wuya, at bumantong hininga ng mahina mula sa kanyang bibig. Sina Chu Wuya at Yehan, pagkatapos ng lahat, ay pumunta sa kabaligtaran. Sa katunayan, hindi ito isang magandang bagay para sa dakilang dinastiyang Chu, dahil ang dalawang henyo na ito anumang aksidente ay magiging isang pagkawala sa dakilang dinastiyang Chu. Ito ay dahil ayaw maging kaaway ni Yehan si Chu Wuya, ngunit hindi kailanman hahayaan ni Chu Wuya si Yehan. Ang kapalaran sa pagitan nila ay talagang itinakda na noon pa man. Sa dakilang dinastiyang Chu, sina Chu Wuya at Yehan, isa lamang sa kanila ang maaaring mabuhay. Chu Wuya, sa tingin ko ikaw ang dapat na naghahanap ng kamatayan. Malamig na sabi ni Yehan, dahil pinili mong harapin ako, kung gayon ikaw at ako ay dapat na maghiwalay, dito ngayon, huwag nang mamatay. Akala mo ba natatakot ako sa iyo, Chu Wuya? Malamig na umungol si Chu Wuya, at pinalibutan si Yehan kasama si Pei Jongchan sa kaliwa at kanan. Hindi sila sigurado kay Yehan, ngunit sa sandaling ito, dalawa laban sa isa, kahit na si Chu Wuya o Pei Jongchan, hindi sila matatakot kay Yehan. Ang mga mata ng lahat sa paligid ay nahulog sa kanilang tatlo. Nakipaglaban si Yehan laban sa dalawang master ng kaharian ng pagkakaisa, sina Chu Wuya at Pei Jongchan, na nagdulot sa lahat na malaman kung ano ang magiging huling resulta. Kahit na sinabi na pinatay ni Yehan si Wang Sheng gamit ang isang espada bago ito, ngunit medyo hindi makatotohanan na lumaban laban sa dalawang master ng kaharian ng pagkakaisa sa huling yugto ng kaharian ng langit at tao ng mag-isa. Sa lugar kung saan pinapanood ng lahat, sina Chu Wuya at Pei Jongchan ay nakapalibot na kay Yehan sa kaliwa at kanan, at isang napakalaking aura ang inilabas mula sa kanilang tatlo. Magkakaugnay, sa isang iglap, ang gumagalaw na aura ng pagpatay ay pumipigil sa mga puso ng lahat na parang isang malaking bato. Hinahamon ng dalawang master ng kaharian ng pagkakaisa, ang ekspresyon ni Yehan ay kalmado, walang anumang pagbabago sa kanyang mukha.
Sa espadang longevity, ang malamig na liwanag ng espada ay kumikislap, at hindi malinaw, ang tunog ng awit ng espada ay umalangaw-ngaw sa mundo, na parang ang espadang longevity ay sa sandaling ito, naramdaman ng lahat ang lakas ni Yehan, ang kanyang nakamamatay na aura. Lengxing mo, sigurado ba si Yehan? Tanong ni Daotong na nakatitig. Pinunasan ni Lengxing mo ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabi, hindi gagawa si Junior Brother Yen ng mga bagay na hindi sigurado, sina Chu Wuya at Pi Zhongchan, sila ay nakalaan na magbayad ng presyo. Chu Wuya, patayin natin siya ng sama-sama. Sa isang iglap, isang kislap ng liwanag ng espada ang palm unit sa kawalan, parang isang kidlat, hindi pinapansin ang distansya, at sa loob ng wala pang isang segundo, dumating na ito sa harap ni Yehan. Hindi ito nakikita ng mga tao, ang katawan ni Yehan ay tila tinusok ng espadang ito. Tawa. Kasabay nito, matapos gumalaw si Pi Zhongchan, ang espada ni Chu Wuya ay naging mas mabilis at mabangis, ang kanyang katawan ay kumikislap, at ang mga after image ay puno ng langit. Ang eleganteng teknik ng espada ay biglang bumagsak sa ulo ni Yehan, at ang isang malaking kurtina ng espada ay parang talon na nakabitin mula sa langit. Takpan si Yehan. Sa isang iglap matapos gumalaw sina Pi Zhongchan at Chu Wuya, ang nakakatakot na aura ay binomba si Yehan gamit ang kapangyarihan ng pagsira sa langit at lupa. Bahagyang nakikita na ang kawalan doon ay pinupunit isa-isa. Isang mabaliw na kapaligiran ang pumuno sa mundo, at ang dalawang master ng kaharian ng pagkakaisa ay nagsama-sama. Ang eksena ay nagdulot kina Delin Wuwei at sa mga master ng kaharian ng pagkakaisa na maging seryoso. Nakaharap sina Chu Wuya at Pi Zhongchan, tinanong nila ang kanilang mga sarili na wala silang lakas upang ganap na umatras. Sa sandaling ito, pinili ni Yehan ang 2 taong ito. Sa ilalim ng pag-atake ng 2 taong ito, paano niya sila haharapin? Kabanata 1445. Sa pagitan ng langit at lupa, sa ilalim ng mga titig na iyon, isang nakakagulat na nakamamatay na aura ang bomb-alot sa langit at lupa. Sa isang iglap, isang mahiwagang puwersa ay kumalat din ng sabay. Pagkatapos noon, sina Chu Wuya at Pi Zhongchan ay nakaramdam agad ng isang nakakatakot na alon. Ang paglaban ay kumalat sa buong kawalan, na nagpabagal sa kanilang pag-atake na malapit na kay Yehan sa sandaling ito. Whoosh! Sa kritikal na sandaling ito, matapos gamitin ni Yehan ang kakayahan ng static na oras upang mapabagal ang mga pag-atake ni Chu Wuya at Pi Zhongchan, ang figure ni Yehan ay parang liwanag at kidlat, at agad niyang sinira ang pinagsamang pag-atake ng dalawa, nakatayo ng may pagmamalaki. Sa langit, nakatingin kina Chu Wuya at Pi Zhongchan sa ibaba. Boom! Isang nakakatakot na tunog ng pagbangga ang nagmula sa lupa sa ibaba. Nang walang paghihigpit sa kakayahan ni Yehan na ihinto ang oras, sa ilalim ng ganoong inersya, ang mga pag-atake ni Chu Wuya at Pi Zhongchan ay agad na nagbanggaan sa isa't isa. Ang ganoong pagbangga ay nagdulot sa kanila hindi man lang sila nakariyak, mabangis silang umatras sa paghawak, at isang ekspresyon ng pagkagulat ang sumilay sa kanilang mga mata sa isang iglap. Nakita ito, nagulat ang lahat. Sabay-sabay, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Yehan na nakatayo ng may pagmamalaki sa langit isa-isa. Tawa. Isang nakakagulat na liwanag ng espada ang bumagsak mula sa langit, si Yehan ay lumakad gamit ang espada, kung ang espada ay hihiwa sa lupa, sa ilalim ng liwanag ng espada ay ang figure ni Pi Zhongchan. Naramdaman ng nakakatakot na liwanag ng espada na paparating, tumingin si Pi Zhongchan, ang kanyang mga mata ay lumiit. Mamatay. Galit na sumigaw si Yehan, ang nakakatakot na espadang iyon ay ganap na nakalock kay Pi Zhongchan, na ginagawang imposible para sa kalaban na umiwas maliban sa pagsalubong sa kanya. Nakita ito, ang mga puso ng lahat ay nagulat. Nakaharap si Yehan ng mag-isa, natatakot si Pi Zhongchan na ito ay magiging isang sakuna. Dapat mong malaman na nang harapin ni Wang Sheng si Yehan ng mag-isa, agad siyang pinatay ng isang espada nang walang anumang paglaban. Nakalimutan mo na nandito ako, Chu Wuya. Bigla, habang inihuhulog ni Yehan ang kanyang espada patungo kay Pi Zhongchan, sa likuran ni Yehan, ang espada ni Chu Wuya ay naging isang puting kabayo na maaaring sumira sa mundo. Ang katawan ay napunit. Chu Wuya? Sa isang patas na paligsahan, papatayin kita na parang aso. Nakaharap ang bigla ang espadang pumapatay ni Chu Wuya, ang ekspresyon ni Yehan ay malamig na yelo, at ang kanyang mga salitang may paghamak ay nagpaalog sa mundo. Ang espadang papatay na kay Pi Zhongchan ay biglang umikot at nagtungo kay Chu Wuya, pumunta. Ding! Boom! Ang nakakatakot na tunog ng ginto at bakal ay sumabog sa langit.
Ang espadang longevity sa kamay ni Yehan ay nagbanggaan sa matalas na espada sa kamay ni Chu Wuya. Ang tunog ng ginto at bakal ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa lupa. Parang ang mga eardrum ay mapupunit ng alon ng tunog na ito, at ang kanilang mga mata ay nakatitig kina Yehan at Chu Wuya ng may takot. Agad, sa lugar kung saan nagtagpo ang mga titig ng lahat, ang katawan ni Chu Wuya ay umatras mula sa langit na parang tinamaan ng kidlat, at isang pamumutla ang lumitaw sa kanyang mukha agad. Nakaharap si Yehan, si Chu Wuya ay hindi pantay. Ang iyong katapusan ay narito. Gayunpaman, habang itinutulak ng espada ni Yehan si Chu Wuya pabalik, nakita ng lahat ang nakakatakot na espadang umuungal ni Pei Zhongchan patungo sa kanya. Ang malamig na liwanag ng espada ay kalahating metro lamang ang layo kay Yehan. Ang eksena na ito ay nagdulot ng panginginig sa maraming tao. Ang ganoong distansya ay ganap na mapapabayaan para sa isang master ng pagkakaisa. Ang katawan ni Yehan ay malapit ng tusukin ng nakakatakot na espada ni Pei Zhongchan, at ang buhay at kamatayan ay mawawala. Nakita ito, hindi mapigilan ni Leng Xingmo ang paghawak ng mahigpit sa kanilang mga kamao, na may ekspresyon ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Ikaw? Pei Zhongchan? Karapat-dapat bang patayin ako? Bigla, ang walang malasakit na tinig ni Yehan ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Kahit na ang ganoong distansya ay mapapabayaan para sa isang master ng pagkakaisa, napakahirap para kay Yehan na patayin siya kahit na 1 pulgada lamang ang layo. Ang kakayahan ni Yehan na i-freeze ang oras ay naisaaktibo muli, na ginagawang parang nakakulong ang daloy ng mundo at hangin sa paligid niya, at ang espadang pumapatay kay Yehan ni Pei Zhongchan ay tila hindi na makakausad pa. Ang larawan ay nagyelo sa sandaling ito, tumigil siya, na nagdulot kay Pei Zhongchan, na may seryosong mukha, na makaramdam ng panginginig sa kanyang puso, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog ng mabangis. Mamatay. Gayunpaman, nakaharap ang kakayahan ni Yehan na i-freeze ang oras, malinaw na hindi nakalaya si Pei Zhongchan sa isang maikling panahon, at sa loob ng panahong ito, sapat na ito para kay Yehan na patayin si Pei Zhongchan. Tawa. Kabanata 1446. Isang gintong liwanag ng espada ang sumibol mula sa espada ni Yehan, at sumugod. Sa huli, ang gintong liwanag ng espadang iyon ay lumaki ng walang hanggan sa mga mata ni Pei Zhongchan, at pinugot ang kanyang ulo. Nakita ito, ang lahat ng tao sa mundo ay nagulat. Sa ganoong kritikal na sitwasyon, nagawa ni Yehan na patayin si Pei Zhongchan sa isang desperadong sitwasyon at winalis ang kaaway gamit ang isang espada. Sa loob ng wala pang 10 minuto, mayroon ng 2 taong nagsama-sama. Ang master ng unang kaharian ay namatay sa ilalim ng espada ni Yehan. Chu Wuya, ikaw na ang susunod. Sa kawalan, umikot si Yehan, ang katawan ng espada na tumutulo ng dugo ay puno ng masasamang espiritu, at ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Chu Wuya na parang mga mata ng kamatayan. Ang umuusbong na puot ay namulaklak, na nagdulot ng panginginig sa ekspresyon ni Chu Wuya. Pareho silang walang pagkakataong manalo laban kay Yehan. Paano niya kaya talunin si Yehan sa sandaling ito? Boom! Sa itaas ng kawalan, humakbang si Yehan patungo kay Chu Wuya. Ang pressure na kumakalat mula sa langit ay nagparamdam pa ng pangit sa mukha ni Chu Wuya. Agad, sa ilalim ng nagulat na titig mula sa buong mundo, isang makapal na pagnanais na pumatay ang sumilay sa malungkot na mukha ni Chu Wuya, at pagkatapos ay ang kanyang figure ay kumislap na parang isang bugzo ng hangin. Tumakas. Nakita ito, ang mga tao sa mundo ay natigilan. Gusto mong tumakas? Tinanong mo na ba ako? Malamig ang tingin ni Yehan, at tumakas din siya sa kawalan, ngunit isang figure na nakasuot ng puting damit na Shengzhou ang biglang lumitaw sa harap ni Yehan sa oras na ito, hinadlangan ang kanyang daan. Sa kawalan, tiningnan ni Yehan si Ziya Hanyu na hamarang sa kanyang daan sa harap, na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, nakatingin sa unahan. Sa sandaling ito si Chu Wuya ay nawala na. Yehan, paano kung bigyan mo siya ng pagkakataon? Mapait na ngumiti si Ziya Hanyu, pinapanood si Yehan na habulin si Chu Wuya. Si Ziya Hanyu ay hindi magiging walang pakialam. Pagkatapos ng lahat, siya at si Chu Wuya ay may relasyon, kahit na alam din ni Ziya Hanyu na si Chu Wuya ay may maraming mga pagkukulang, at malayo siya sa likuran ni Yehan. Gayunpaman, sa sandaling habulin talaga ni Yehan si Chu Wuya, wala nang pupuntahan si Chu Wuya. Ayaw makita ni Ziya Hanyu ang ganoong wakas. Nakarinig nito, ang malamig na tingin sa mukha ni Yehan ay unti-unting nawala. Tiningnan niya si Ziya Hanyu, at walang pakialam na sinabi, Miss Hanyu, alam kong mabuting tao ka, ngunit dapat mong malaman na hindi ako, Yehan, ang gustong pumatay sa iyo. Siya,
Ngunit gusto niyang alisin ako, kahit na palayain ko siya ngayon, magkakaroon ng isa pang labanan sa pagitan ko at ni Chuuya sa hinaharap, ang laban na ito ay hindi maiiwasan. Paano hindi malalaman ito ni Zia Hanyo, at mapait lamang siyang ngumiti at sinabi, Yehan, maraming salamat, kung may susunod na pagkakataon, tiyak na hindi na ako makikialam. Sa susunod na pagkakataon, walang makakapagligtas sa kanya. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yehan, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin sa dalawang kampo ng Dinastiyang Lion at Dinastiyang Laya ni Pei Zhongchan. Sa ngayon, pinatay ni Yehan si Wang Sheng pati na rin si Pei Zhongchan, ang mga batang master ng dalawang dinastiyang ito ay labis na napupuot kay Yehan. Gayunpaman, sa harap ng abnormal na lakas ni Yehan, kahit na napupuot sila kay Yehan sa kanilang mga puso, hindi nila kayang gumawa ng kahit kaunting pagkilos, dahil dito, walang sinuman ang makakaharap kay Yehan, ang taong gustong pumatay kay Yehan ay patay na, tumakas lang. Isang pagkamatay at isang pagtakas, ang abnormalidad ng taong ito ay bihira sa mundo. Huminga ng malalim si Lin Wu. Noong nakaraan, halos masugitan ni Yehan si Wang Sheng, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang kayang patayin ni Yehan si Wang Sheng gamit ang isang espada. Wang Sheng, sa ilalim ng pagkubkob ng dalawang master ng kaharian ng pagkakaisa, mayroon pa rin siyang ganap na bentahe. Sa pagkakataong ito, ang unang lugar sa digmaan ng 10 dinastiya, natatakot akong siya ang dapat, mahinang sabi ni Dong Wuxuan, nakaharap si Yehan, ang mga nangungunang henyo ng mga pangunahing dinastiya tulad nila ay matagal nang nawala ang kanilang orihinal na pagmamalaki. Dahil ang kanilang kinakaharap ay isang abnormal na karakter na mas nakakatakot kaysa sa kanila. Kayo, gusto ninyong maghaiganti. Ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa dalawang kampo ng Dinastiyang Lion at Dinastiyang Laiyan. Ang kanyang walang malasakit na mga mata ay nagdulot ng walang katapusang presyon sa mga batang master ng dalawang kampo na ito. Gayunpaman, nakaharap ang mga salita ni Yehan, ang mga batang master ng dalawang kampo ay nanatiling tahimik. Upang maghaiganti kay Yehan, dito, sino ang may lakas? Nakita ito, ang figure ni Yehan ay lumutang pababa at bumagsak sa tabi ni na Leng Xingmo at ng iba pa, Senior Brother Leng, ayos lang ba kayong lahat? Umiling si Leng Xingmo at sinabi, wala itong malubhang problema, ngunit ang babaeng ito ay nakaranas ng isang panlilinlang mula kay Pei Zhongchan, kaya natatakot akong hindi siya makakagising sa ngayon. Nakarinig nito, hinawakan ni Yehan ang palso ni Mo Feiwo upang suriin, ang sugat ay talagang malubha, ngunit maraming mga gamot na pampolunas sa somero ring ni Yehan, at ang sugat ni Mo Feiwo ay hindi masyadong mahirap. Matapos uminom ng ilang mga gamot, tiningnan ni Yehan ang bitek sa gitna ng lupa. Sa katunayan, napansin na ni Yehan ang bitek na ito noon pa man, ngunit kanina lamang, upang harapin ang mga taong tulad ni Wang Sheng at Chu Wuya, hindi sinuri ni Yehan ng mabuti ang bitek na ito. Ang bitek na ito ay 2 metro ang lapad at umaabot hanggang 10-10 metro. Tungkol sa kung gaano kalalim ito, walang nakakaalam. Bukod pa rito, sa bitek na iyon, mga hibla ng itim na masasamang enerhiya ang sumabog mula rito, na bumubuo ng isang nakakatakot na itim ang buhawi ay sumugod sa langit, na nagdulot sa buong langit na matakpan ng isang layer ng itim na ulap, na tinatakpan ang lupa. Brother Leng, ano ang nangyayari? Tiningnan ni Yehan ang bitek at tinanong si Leng Xingmo. Nasabi ni Yehan na ang lahat ng tao dito ay interesado sa bitek na ito, kaya't ang lahat ay nanatili dito, hindi umalis. Sinabi ni Leng Xingmo, Junior Brother Ye, natatakot akong hindi simple ang bitek na ito. Sa una, wala pang ganoong bitek dito, ngunit sa panahon ng labanan sa pagitan ng lahat at ng ilang mga demonyo, ang bitek na ito ay biglang lumitaw, at pagkatapos, ang mga demonyong iyon ay lahat sila ay pumasok sa bitek, at hindi na sila umahan. Ano ang kakaiba rito? Nagdududang tanong ni Yehan. Sinabi ni Leng Xingmo, kung ganoon ang kaso, walang magiging mausisa sa bitek na ito, at ang dahilan kung bakit ayaw nilang umalis ay dahil ang mga demonyong iyon ay lahat ay may suot na isang napaka-nakakatakot na baluti. Kahit na sa palasyo ng dakilang dinastiyang Chu, hindi mo makikita ang mahalagang baluti. Nakarinig nito, nagbago ang titig ni Yehan, at pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi, kaya, ang mga tao dito ay nagpaplano sa mga mahalagang baluting iyon. Kabanata 1447. Tumango si Leng Xingmo, at sinabi, ngunit sayang, matapos lumitaw ang bitek, ang mga halimaw na tumalon ay hindi na umahan, at ang tanging paraan upang makuha ang baluti sa kanila ay ang pumasok sa bitek. Nakarinig nito, tiningnan ni Xiao Yuangang ang bitek na puno ng itim na masasamang enerhiya, nilunok ang kanyang laway, at sinabi, sino mang may ganoong tapang, ako, Xiao Yuangang, ang unang magpapakumbaba sa kanya.
Sa bitek, ang masasamang enerhiya ay napakalaki at lubhang nakakatakot. Sa sandaling makapasok ang masasamang enerhiya sa katawan, magiging napakahirap mabuhay. Sa makatuwid, ang mga tao dito ay naghihintay para sa mga demonyong iyon na lumabas sa bitek sa kanilang sarili. Sa napakaraming kaso, sa ilalim ng tukso ng mga kayamanan, ang lahat ay gustong sumugal. Ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa bitek na iyon, at mula sa ibaba, mayroong isang napakalaking masasamang enerhiya na umaapaw, na nagdulot kay Yehan ng kaunting pagkabalisa, at mula roon, naramdaman din ni Yehan ang isang tawag. Ang tunog ay nagdulot sa mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan na unti-unting mag-fluctuate. Agad, huminga ng malalim si Yehan, at sinabi kay Leng Xingmo, "Senior Brother Leng, bababa ako at titingnan, at hihintayin mo ako rito sa itaas." Pagkatapos ng lahat ng hindi binibigyan sina Leng Xingmo at ang iba pa ng oras upang tumanggi, tumalon si Yehan sa bitek, at mabilis na nawala sa madilim na masasamang enerhiya. Nakita ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid ay nagulat. Putang ina, namamatay ba ang lalaking ito? Lahat ng mga mata ay tumingin sa lugar kung saan nawala si Yehan, at isang napakakapanapanabot na tingin ang sumilay sa kanyang mukha. Malinaw na hindi nila inaasahan na si Yehan ay maglakas loob na pumasok sa bitek na puno ng masasamang enerhiya ng mag-isa. Sina Leng Xingmo at ang iba pa ay hindi rin nakapagsalita matapos mabigla sa eksena na ito. Sa bitek, ang figure ni Yehan ay dahan-dahang nahulog dito. Kahit na ang paligid ni Yehan ay puno ng napaka-nakakatakot na itim na masasamang enerhiya, masasabing hindi niya makita ang kanyang mga daliri, ngunit para kay Yehan, na nagtataglay ng kapangyarihan ng mga demonyo, ang mga masasamang enerhiyang ito na kinatatakutan ng iba na parang tigre ay walang anuman kay Yehan. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang bitek na ito. Si Yehan ay nahulog sa bitek na ito ng mga 5 minuto bago niya nahawakan ang lupa. Agad, binuksan ni Yehan ang kanyang clairvoyance at tumingin sa paligid. Mayroong isang daanan sa ilalim ng bitek. Sa dulo ng daanan, mas marahas na masasamang enerhiya ang inilalabas, at narito ang pinagmulan ng masasamang enerhiyang iyon, saan? Sa pinagmulan ng masasamang enerhiya, mayroong isang mahiwagang pool, ang tubig sa mahiwagang pool ay ganap na itim, magkakapikit na parang paste, mukhang nakakatakot, at sa gitna ng mahiwagang pool, mayroong isang mahiwagang espada na napapalibutan ng mga ulap ng itim na liwanag. Tawa! Bigla, nang makita ni Yehan ang lugar na ito, naramdaman niya na parang mabubulag ang kanyang mga mata. Sa mahiwagang espadang iyon, mayroong isang nakakatakot na aura na nagdulot ng takot kay Yehan. Ang hininga ay gustong puksain ang katawan ni Yehan at maging ang kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng bitek, naramdaman lamang ni Yehan ang isang kirot sa kanyang isipan, na parang ang mahiwagang espada ay may sariling kamalayan, at sinumang sumisilip dito ay malakas na gagantihan nito. Bumantong hininga si Yehan, at dali-daling binawi si Chenlimo. Sa sandaling ito, pawis na si Yehan. Ano kayang nakakatakot na mahiwagang espada? Tumingin si Yehan sa unahan, mayroong itim na masasamang enerhiya sa lahat ng dako, ang mata ay hindi makakakita ng mga bagay sa loob ng 100 metro sa unahan, ngunit mayroon siyang kapangyarihan ng mga demonyo sa kanya, para sa masasamang enerhiya ni Yehan huwag mag-alala. Agad, huminga ng malalim si Yehan at naglakad patungo sa mahiwagang pool sa kanyang harapan. Sinabi ng kanyang intuition kay Yehan na ang lugar na ito ay hindi simple. Dapat may dahilan kung bakit ang ganoong nakakatakot na mahiwagang enerhiya ay nagtitipon sa ilalim ng bitek na ito. Roar! Bigla, sa ilalim ng bitek, isang malalim at nakakatakot na dagendong ang umalingaw agad, at ang alon ng tunog na iyon ay nagngalit sa lugar na ito na puno ng masasamang enerhiya, at ito ay napakamaniac na nagdulot sa laganap na masasamang enerhiya dito na mabangis na magulong. Ang kapangyarihan ng mahika. Ang mga sulok ng mga mata ni Yehan ay bahagyang lumiit. Hindi lamang isang nakakatakot na masasamang enerhiya ang narito, kundi pati na rin isang lubhang dalisay na mahiwagang kapangyarihan. Bukod pa rito, habang papalapit ka sa mahiwagang pool, mas magiging dalisay ang kumalat na mahiwagang kapangyarihan. Malawak, naramdaman ni Yehan sa kanyang puso na ang tawag mula sa isang lugar ay nagmumula sa kapangyarihan ng mahika dito. Sa ilalim ng bitek, naglakad si Yehan sa daanan kung saan tumawid ang masasamang enerhiya. Ang aura dito ay malungkot at nakakatakot. Sa pool ng demonyo, sa espada ng demonyo na napapalibutan ng masasamang enerhiya, habang papalapit si Yehan, mga alon ng mapagmataas ang pamimilit ay kumalat sa lahat ng direksyon, na nagparamdam kay Yehan na parang ang kanyang kaluluwa ay nakakulong ng mahiwagang espada, na pumipigil sa kanya na lumapit sa mahiwagang pool.
Gayunpaman, ang tawag mula sa isang lugar ay nagdulot kay Yehan na higit pa gusto kong tingnan ng mabuti ang mahiwagang pool. Isang sandali pa, nakarating na si Yehan sa harap ng mahiwagang pool. Sa ilalim ng mga paa ni Yehan ay isang pabilog na pool na mga 5 metro ang lapad. Sa pool na iyon, ang nakakatakot na masasamang enerhiya ay lubhang makapal at bumuo na ng isang likido. Sa mismong gitna ng itim na likido, ang mahiwagang espada ay nakatusok ng diretso dito. Buzz buzz! Ang nakakatakot na masasamang enerhiya ay gumuulong sa pool ng demonyo na ito, umuungal sa buong langit at ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa espadang demonyo. Ang espadang ito ay mga 1.5 metro ang haba at mga 3 daliri ang lapad. Ang mas malapit na distansya, mas mararamdaman ni Yehan ang kakilakilabot ng mahiwagang espadang ito. Espada ng pagtatakip ng demonyo. Kabanata 1448. Bigla, ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa talim ng espadang demonyo. Kahit na ang espada ay napapalibutan na ng masasamang enerhiya, ang 3 sulat sa talim ay kumikinang na may pilak na liwanag, puno ng walang kapantay na pagmamataas. Whoosh whoosh! Bigla, sa sandaling ito, sa paligid ng mahiwagang pool, 3 matatalas na tunog ang umalingaw agad, lahat ay umuungal patungo kay Yehan. Sa matatalas na tunog, mayroong isang nakakatakot na mabangis na aura. Isang demonyong tao, mayroong 3 demonyong tao sa ilalim ng bitek na ito. Nakita ito, humango si Yehan, at ang espadang longevity ay agad na nabunot, at ang kapangyarihan ng demonyo ay inilabas sa kanyang katawan. Upang harapin ang mga demonyong ito, ang kapangyarihan ng demonyo ay talagang kanilang kalaban. Sa isang iglap, ang mahiwagang liwanag sa espadang longevity ni Yehan, parang isang itim na kabayo, ay sumugod patungo sa 3 demonyo. Agad, naramdaman ng 3 demonyong tao ang walang katapusang puwersang pumipigil sa kanila, ang nakakatakot na puwersang pumipigil ay tila ganap na puksain ang kanilang kamalayan. Boom! Ang madilim na mahiwagang enerhiya at liwanag ng espada ay nahulog sa mga katawan ng 3 demonyo. Ang pagbanggaan ng masasamang enerhiya at ang kapangyarihan ng mga demonyo ay nagdulot ng mabangis na pag-atras ng 3 demonyo. Gayunpaman, sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake ni Yehan, kahit na ang 3 demonyo ay napatalsik pabalik, hindi sila nasaktan. Agad, ang titig ni Yehan ay nakatuon sa itim na baluti sa 3 demonyong tao. Ang kakayahan ng 3 demonyong tao na harangan ang kapangyarihan ng demonyo ni Yehan ay ganap na nakasalalay sa baluti sa kanila. Tunay nga, hindi katakataka kung bakit ang mga lalaki sa itaas ay napakatokso. Lumiit ang mga mata ni Yehan. Kung makakakuha siya ng ganoong makapangyarihang baluti, maaari niyang ganap na baliwalain ang mga pag-atake ng kanyang mga kalaban sa parehong antas. Gayunpaman, habang ang pag-iisip na ito ay sumilay sa isipan ni Yehan, bigla, ang itim na mahiwagang pool ay umapaw sa sandaling ito, at ang masasamang mahiwagang enerhiya ay sumabog mula rito na parang makapal na usok, na nagdulot ng ang buong mahiwagang pool ay gumugulong. Nakita ang eksena na ito, ang 3 demonyo ay tila nakaramdam ng takot, at nagpalabas sila ng mga malutong na tunog ng pagkatakot. Pagkatapos, ang 3 demonyo ay sumugod patungo sa langit sa itaas ng bitek, at nawala ng walang bakas sa isang kisap mata, walang bakas. Nakita ito, ang mga mata ni Yehan ay nagyelo, ang gumugulong mahiwagang pool ay lubhang hindi matatag sa sandaling ito, na parang may isang walang kapantay na mabangis na demonyo dito na malapit ng makatakas mula sa bitag, na nagdulot sa mahiwagang espada na magpalabas ng mga pagsabog ng malalim na awit ng espada tinig. Bigla, habang ang titig ni Yehan ay nakatuon sa mahiwagang espada, isang kidlat na itim na liwanag ay biglang sumabog mula sa mahiwagang pool. Ang itim na liwanag na ito ay napakabilis na wala man lang oras si Yehan upang mag-react, at lumubog lamang ito. Sa kanyang isipan, sinakop nito ang kanyang kamalayan at kinontrol ang kanyang kaluluwa. Ang kapangyarihang iyon ay napakakatakot, si Yehan ay parang isang bagong silang na sanggol sa kanyang harapan, walang kapangyarihang lumaban. Sa isang iglap, ang masasamang enerhiya ay sumabog sa mga mata ni Yehan, at ang banal na liwanag sa mga matang iyon ay naging maulap sa isang iglap, walang focus, na parang nawala na ang kanyang kakayahang maging autonomo, at naging isang walang laman na balat na walang iniisip. Sa kasong ito, si Yehan ay ganap na hindi makalaban. Agad, lumakad si Yehan, diretso sa mahiwagang pool, at pagkatapos ay dahan-dahang hinawakan ang mahiwagang espada gamit ang kanyang kanang kamay, at dahan-dahan itong hinayla. Buzz buzz! Sa susunod na sandali, kasunod ng mga galaw ni Yehan, ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay biglang umungal mula sa espada ng pagtatakip ng demonyo, na parang mga sinag ng liwanag na sisira sa mundo, na nagliliwanag sa madilim na espasyo at palm unit sa paligid.
Ang masasamang enerhiya ay sumabog sa langit mula sa pool ng demonyo, at walang awa na tumama sa kawalan. Ano ang nangyari? Sa itaas ng bitek, sa sandaling ito, ang mga master ng mga pangunahing dinastiya ay nakikipaglaban sa tatlong demonyo na tumakas mula sa ilalim ng bitek. Nakita ang mga nakasisirang liwanag na sumugod mula sa bitek, sa sandaling ito, nararamdaman ng lahat. Isang nakasisirang puwersa ang bumalot sa mundo, na parang ang mga nakasisirang liwanag ay papatayin ang lahat ng tao sa mundong ito ay lubhang nakakatakot. Boom! Bigla, sa ilalim ng epekto ng liwanag na pumapatay sa mundo, nagulat ang lahat na makita na isang malaking butas ang napunit sa kawalan, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng kawalan ay sumabog mula rito. Ano kayang nakakatakot na puwersa? Aktwal na pinunit nito ang pader ng espasyo ng larangan ng digmaan ng espadang demonyo. Sa sandaling ito, mabangis na umatras ang lahat palayo sa bitek, tinatitigan ang eksena ng may takot. Ngunit sa oras na ito, sa isang lugar kung saan ang mga bundok ay nagtataasan, tatlong figure ang biglang lumitaw sa isang napakamalawak na plataporma ng sabay-sabay sa tatlo sa mga nagtataasang taluktok. Ito ay kaya nasuspine sa gitna ng tatlong taluktok, ito ay isang nakamamanghang tanawin. Ang tatlong figure ay nakasuot ng mahabang damit, at ang isang aura ng kalmado at karangalan ay bumabalot sa buong katawan, at ang aura sa kanilang mga katawan ay lubhang nakakatakot, na parang ang kanilang mga mata ay magdudulot sa mga tao na mahulog sa kamatayan. Ito ang hininga ng espada ng pagtatakip ng demonyo, na nagmumula sa larangan ng digmaan ng espadang demonyo. Maaari kayang ang sable ng unang henerasyon ng master ng espada ay talagang nasa larangan ng digmaan ng espadang demonyo. Ang mga mata ng tatlong figure ay malamig at matalas, at ang kanilang aura ay napakalaki. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakatitig sa isang altar sa plataporma na ito. Sa altar na iyon, mga alon ng masasamang aura ay walang katapusang sumasabog. Tunay nga ang hininga ng espada ng pagtatakip ng demonyo. Hindi ko inaasahan na ang espada ng pagtatakip ng demonyo ng aking Jansong ay nawala sa loob ng 1,000 taon upang lumitaw. Gamit ang espada ng pagtatakip ng demonyo, ang aking Jansong ang tunay na sekta ng espada. Isang lalaki na nakasuot ng asul na damit, ang kanyang mga mata ay malamig at matalas, at ang mga alon ng lubhang hindi mapakilang pagbabago ay kumalat mula sa kanyang katawan. Kabanata 1449. Sekta ng Barbaro, Shaozong. Ang espada ng pagtatakip ng demonyo ay may malaking kahalagahan sa ating sekta ng espada, at ito ay isang banal na sandata sa antas ng Hari ng Langit. Gamit ang espada ng pagtatakip ng demonyo, ang ating paaralan ng espada ay tunay na makakakuha ng matibay na paninindigan sa Yaoguang realm na ito. Ang larangan ng digmaan ng espadang demonyo ay nagsimula na. Ang panahon ay malapit na, at sa panahong iyon, tiyak na darating ang lahat ng partido upang manood. Upang matiyak na ang espada ng pagtatakip ng demonyo ay hindi masasakop ng iba, dapat nating mahigpit na bantayan ito sa mga nakaraang araw. Espada ng pagtatakip ng demonyo. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit ay mukhang walang pakialam, ang kanyang mga mata ay kumikislap habang tinitingnan niya ang mabangis na altar. Nakarinig nito, tumango ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang, at sila ang tatlong dakilang master ng sekta ng espada, Tianzong, Shaozong, at Manzong. Mayroong hindi mabilang na mga disipulo sa ilalim ng kanyang upuan, at ang kanyang sariling lakas ay ang nangungunang makapangyarihang tao sa Yaoguang domain na ito, na tinitingnan ang mga pangunahing dinastiya. Hindi ko inaasahan na ilalagay ng unang henerasyon ng mga master ng espada ang espada ng pagtatakip ng demonyo sa larangan ng digmaan ng espadang demonyo, at hahayaan akong maghintay para sa mga nakaraang susrey na maghanap ng walang anumang bagay. May 3 araw pa bago magbukas ang labasan ng larangan ng digmaan ng espadang demonyo. Ito ang espada ng pagtatakip ng demonyo ng aking sekta ng espada. Dumating na ang panahon para muling lumitaw ang espada. Ang mga titig ng 3 sa kanila ay nahulog sa mabangis na altar, at ang maliwanag na mga ilaw ay patuloy na sumasabog mula sa kanilang mga mata. Ngunit sa sandaling ito, ang mga galaw sa gilid ng altar ay nakakuha din ng atensyon ng mga disipulo ng 3 taluktok ng Jansong. Isang serye ng mga makapangyarihang figure ang dumating sa hangin, mga lalaki at babae na sumasakop sa langit, at tinitigin din nila ang altar. Mukhang sa pagkakataong ito ang digmaan ng 10 dinastiya, may gumawa ng malaking kaguluhan sa larangan ng digmaan ng espadang demonyo. Kahit na ang pader ng espasyo ay na-impact na, ang paggalaw na ito ay hindi maliit. Hehe, marahil ay may isang taong may pambihirang lakas ang magpapakita sa pagkakataong ito. May 3 araw pa, tingnan natin ang kalidad ng grupong ito ng mga bagong dating noon.
Sa larangan ng digmaan ng mga espadang demonyo, sa ilalim ng bitik, si Yehan ay may hawak na espada ng pagtatakip ng demonyo sa kanyang kamay, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay mabangis na tumatama sa langit. Walang liwanag sa kanyang mga mata, na parang siya ay isang pupe karaniwan, ganap na hindi makontrol ang kanilang sariling katawan. Haha, hindi ko inaasahan na ang binatang ito mula sa lahi ng tao ay magagawang linangin ang kapangyarihan ng aking lahi ng demonyo. Tinulungan ako ng Diyos. Sa pagkakataong ito, walang makakakulong muli sa aking sekta ng dugo ng demonyo. Bigla, sa mahiwagang pool, isang napakamalungkot na tinig na tila ngiti ngunit hindi ngiti ay walang kabuluhan na lumabas, at pagkatapos, sa mahiwagang pool, ang masasamang enerhiya ay gumugulong, at isang ulap ng itim na ambon ay dahan-dahang tumaas, walang kabuluhan. Ang buong katawan ni Yehan ay nabalot, at ang nakakatakot na itim na ambon ay patuloy na tumatago sa katawan ni Yehan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang naglalagablab na kapangyarihan ang inilabas mula sa katawan ni Yehan sa sandaling ito, nilalabanan ang pagsalakay ng itim na ambon. Aba, hindi ko inaasahan na mayroong isang host sa katawan ng batang ito, ang kapangyarihang ito, ang banal na demonyo. Bigla, sa itim na ambon, ang malungkot na tinig ay biglang natakot, imposible, paano ito magiging mga banal na demonyo? Ang maliit na natitirang kaluluwa ay sinusubukang kunin ang katawan ng ibang tao, Yehan, gumising. Sa sandaling ito, ang tinig ni Suzaku ay umalangaw-ngaw sa isipan ni Yehan, parang kulog, na nagdulot sa isipan ni Yehan na parang sesubog. Ang tunog ay umalangaw-ngaw, at ang maputik na mga mata ni Yehan ay biglang sumilay ng walang katapusang liwanag. Agad, isang ekspresyon ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Yehan, dahil napagtanto niya na isang masasamang puwersa ang sumasalakay sa kanyang kamalayan at sinasakop ang kanyang isipan sa sandaling ito. Ang katawan ng batang ito ay akin, kahit na ikaw ay isang banal na demonyo, hindi mo ako mapipigilan. Ang tinig ng sekta ng dugo ng demonyo ay umalangaw-ngaw sa isipan ni Yehan, at ang masasamang puwersang iyon ay tila laganap, mabangis na sumasalakay sa kamalayan ni Yehan. Sa tingin ko kalokohan mo iyan, Yehan, lunukan mo siya. Bigla, habang nanginginig ang puso ni Yehan, isang nakakatakot na naglalagablab na puwersa ang tumatakip sa masasamang puwersa, at ito ay pinigilan ng mabangis, na nagdulot sa masasamang puwersa na umungal, isinumpa ang mga banal na demonyo. Nakita ito, hindi pinahintulutan ni Yehan ang masasamang puwersang iyon na salakayin ang kanyang kamalayan. Sa sandaling magtagumpay ang kalaban, si Yehan ay tiyak na magiging isang tanga, at ang lahat tungkol sa kanya ay ganap na mapapabilang sa kalaban. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng yin at yang, ang kapangyarihan ng ginto, at ang kapangyarihan ng mahika ay inilabas ni Yehan ng sabay, at mabangis silang nagbanggaan sa masasamang puwersang iyon. Sa ilalim ng mabangis na pagpigil ng tatlong puwersang ito at ni Suzaku, ang gumugulong ang dagendong ay umalangaw-ngaw sa isipan ni Yehan. Damn it! Bakit may tatlong puwersa ka sa iyong katawan? Natakot ang sekta ng dugo ng demonyo. Sa ilalim ng pagpigil ng tatlong puwersa ni Yehan, kahit na ang kanyang lakas ay napakahusay sa kanyang buhay, siya ay isang natitirang kaluluwa lamang at hindi makalaban. Huwag nang banggitin ang matandang halimaw na Suzaku na tumutulong kay Yehan. Kung gusto mong kunin ang aking katawan, ngayon ko sisirain ang iyong kaluluwa. Malamig ang ekspresyon ni Yehan, at inilabas niya ang kanyang tatlong hibla ng kapangyarihan ng walang pag-aalinlangan, at ang masasamang puwersa ay unti-unting humihina, parang isang piraso ng yelong nahuhulog sa lupa. Ang apoy ay unti-unting natunaw, at ang masasamang aura ay unti-unting nawala. Bastard! Nanginginig ang sekta ng dugo ng demonyo, sa ilalim ng pinagsamang pagpigil ni Yehan at Suzaku, naramdaman niyang ang kanyang natitirang kaluluwa ay mabilis na naglalaho sa isipan ni Yehan. Yehan, lunukan mo siya. Muli na namang umalangaw-ngaw ang tinig ni Suzaku. Nakarinig nito, ang kamalayan ni Yehan ay mabangis na tumalon sa natitirang kaluluwa ng sekta ng dugo ng demonyo. Ang natitirang kaluluwang ito ng sekta ng dugo ng demonyo ay napigilan ni Yehan at Suzaku, at walang kapangyarihang lumaban. Ang kamalayan ay tumalon sa natitirang kaluluwa ng sekta ng dugo ng demonyo, at ang natatakot na tinig ng sekta ng dugo ng demonyo ay umungal ng paulit-ulit, at maaari lamang niyang panoorin ang kamalayan ni Yehan na lumunin ang kanyang natitirang kaluluwa. Kabanata 1450. Bigla, habang ang kamalayan ni Yehan ay mabangis na nilalamon ang natitirang kaluluwa ng sekta ng dugo ng demonyo, isang napakalaking halaga ng impormasyon ang unti-unting pumasok sa isipan ni Yehan, lahat ng ito ay nagmula sa sekta ng dugo ng demonyo.
Si Mozong ay isang natitirang kaluluwa lamang ngayon, ngunit ang lahat tungkol sa kanya ay napanatili sa natitirang kaluluwang ito. Ang napakalaking halaga ng impormasyon na iyon ay pumasok sa kanyang isipan, ngunit wala sa mood si Yehan na basahin ito sa sandaling ito. Halos patayin siya ng sektang ito ng dugo ng demonyo. Kung hindi niya ganap na puksain ang kalaban, paano makakaramdam ng ginhawa si Yehan? Unti-unti, ang umuungal na tinig ng sekta ng dugo ng demonyo ay unti-unting hamina, at ang natitirang kaluluwa ay dahan-daang naglalaho sa isipan ni Yehan, at lahat ng ito ay naging sustansya ni Yehan, at nilamon ang natitirang kaluluwa ng sekta ng dugo ng demonyo pagkatapos, ang mahiwagang kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay naging mas umaapaw, at ang mahiwagang kapangyarihan sa mahiwagang pool ay mabangis ding nagtipon patungo sa katawan ni Yehan. Tumigil. Sa harap ng altar, ang mga mata ng tatlong higanti ng sekta ng espada ay nahulog sa altar isa-isa. Ang kanilang mga mata ay malamig at matalas, na parang may mga nakakatakot na matutulis na gilid na dumadaan sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, sa altar, tila sila ay malapit ng mapatay ang nakasisirang paggalaw ng isang puwersang pumapatay sa mundo ay tumigil. Ang espada ng pagtatakip ng demonyo ay dapat na nakuha ng isang maswerteng tao. Walang pakialam na sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit. Paano mahuhulog ang Gensong Excalibur ng aking sekta ng espada sa mga kamay ng isang junior, at ang espada ng pagtatakip ng demonyo ay nawala sa loob ng 1,000 taon at muling lumitaw. Bilang pinuno ng paaralan, dapat nating kunin ito pabalik. Malamig na sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na damit na may magaspang na mukha. Dahil lumitaw na ito, syempre hindi tayo makatatakas. Umaasa lang ako na ang maswerteng iyon ay susuko sa kanyang sarili. Huwag gawing mahirap para sa amin. Bukod pa rito, kung ang mga matatandang lalaking iyon ay lalabas pagkatapos ng 3 araw, medyo magiging mahirap ito. Ang mga mata ng tatlong higanting master ay malamig, at ang espada ng pagtatakip ng demonyo ay nawala sa loob ng 1,000 taon at muling lumitaw. Tiyak nilang mananalo. Sa mahiwagang lawa, binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata at huminga ng dahan-dahan. Sa madilim na mga matang iyon, ang matinding takot ay hindi pa rin nawawala. Kung hindi dahil sa tulong ni Suzuko sa pagkakataong ito, alam na alam ni Yehan. Ano ang magiging huling resulta niya? Sa sandaling makuha ng natitirang kaluluwa ang kanyang kamalayan, si Yehan ay mawawala mula sa mundong ito, papalitan ng isang malakas na demonyo na patuloy na nagwawala sa mundong ito. Agad, ipinikit ni Yehan ang kanyang mga mata at tiningnan ang impormasyon na pumasok sa kanyang isipan matapos lamunin ang natitirang kaluluwa ng makapangyarihang demonyo. Matapos ang isang malaking labanan kasama ang master ng espada na si Feng Wuyo, nawala ang buhay at kamatayan, ngunit may natitirang kaluluwa na naiwan. Noong panahong iyon, hindi kayang patayin ni Feng Wuyo ang natitirang kaluluwa ng sekta ng dugo ng demonyo, kaya maaari lamang siyang umasa sa nakakatakot na general ng espada ng pagtatakip ng demonyo. Ito ay pinipigilan dito. Kung hindi hinailan ni Yehan ang espada ng pagtatakip ng demonyo sa pagkakataong ito, ang natitirang kaluluwa ng sekta ng dugo ng demonyo ay hindi kailanman makakalabas sa gulo, at sa alaala ng sekta ng dugo ng demonyo, alam ni Yehan na ang unang henerasyon ng master ng espada ng sekta ng espada ay isang ang malakas na taong nakaligtas sa ika-8 sakuna ay lubhang nakakatakot. Bilang karagdagan, ang nakita at narinig ng sekta ng dugo ng demonyo sa kanyang buhay, at ang martial arts ng demonyo na kanyang pinag-aralan ay lahat ay pumasok sa isipan ni Yehan. Isang malakas na taong nakaligtas sa ika-8 sakuna. Nagulat si Yehan sa loob. Sa itaas ng kaharian ng pagkakaisa, mayroong Tungyok, Dingshen, Shaozhen, at Dazan, at nang maabot niya ang dakilang Zun, nagsimula siyang tumawid sa sakuna. Mayroong 9 na kaharian sa kabuuan, at pagkatapos ng 9 pagkatapos ng sakuna, ibuhos ang mortal na katawan, makamit ang isang gintong katawan, at maabot ang estado ng immortalidad. Malayo ka pa sa kahariang iyon. Mahinang umalangaw-ngaw ang tinig ni Suzuko. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, Suzuko, salamat, kung hindi dahil sa iyo, halos maipit na ako ng multo na ito. Sinabi ni Suzuko, ang demonyong ito ay hindi isang simpleng tao bago siya mamatay. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng libu-libong taon ng pagpigil, ang kanyang natitirang kaluluwa ay naging lubhang mahina. Kung hindi, hindi natin siya matatalo gamit ang ating pinagsamang pagsisikap. Tumango si Yehan at nagtanong, Suzuko, alam mo ba kung ano ang aking pisikal na anyo? Sa katunayan, matagal na gustong itanong ni Yehan ang tanong na ito. Hiniling sa kanya ni Suzuko na linangin ang kapangyarihan ng mga demonyo, na nagpatunay na si Suzuko ay dapat na may ilang pag-unawa sa kanyang pisikal na anyo.
Kung hindi, kung ang isang lahi ng tao ay naigalinang ng kapangyarihan ng mga demonyo, ito ay makakasama lamang kay Yehan. Nakarinig nito, nag-isip si Suzaku sandali, at sinabi, ang iyong pisikal na anyo ay tiyak na hindi isang ordinaryong talento para sa paglilinang ng kapangyarihan. Kahit na sa kontinente ng mga Diyos at demonyo na ito, hindi ka lalabas sa loob ng 10,000 taon. Nang unang makilala ka ni Baiho, pinapanood ka na niya ng palihim. Sa wakas, matapos malaman kung anong uri ng pisikal na anyo ang mayroon ka, tutulungan kanyang mahanap ang gintong bato at hahayaan kang linangin ang kapangyarihan ng ginto. Ano nga ba ang aking pisikal na anyo? Tanong ni Yehan. Sinabi ni Suzaku, huwag kang mag-alala, kahit papaano, hindi kita sasaktan, bata, at sasabihin ko sa iyo kapag dumating na ang tamang panahon. Nakarinig nito, umikot ang mga mata ni Yehan. Ang lalaking ito ay parang isang tamad na matandang lalaki, gusto niyang magsalita ng kalahati ng pangungusap, at mag-iwan ng kalahating pangungusap upang makaramdam ng pangangati ang mga tao, ngunit hindi ito sasabihin ni Suzaku sa ngayon, at hindi nagtanong si Yehan. Ang lakas ay natural na isang magandang bagay para kay Yehan. Agad, ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa espada ng pagtatakip ng demonyo, at ang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan ay nanginginig, na nagdulot sa lahat ng masasamang enerhiya sa espada ng pagtatakip ng demonyo na agad na mawala. Sa sandaling ito, ang nakakatakot na liwanag ng espada ng pagpuksa sa mundo sa espada ng pagtatakip ng demonyo ay humihina. Magandang espada. Bulalas ni Yehan, ang espadang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang espadang longevity. Ngunit ang pagpigil sa mga demonyo sa buong taon, ang mahiwagang espadang ito ay mayroon ng ilang likas na demonyo na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng parehong mabuti at masama. Agad, hinawakan ni Yehan ang espada ng pagtatakip ng demonyo sa kanyang kamay, sumugod mula sa ilalim ng bitek, sumugod sa langit, at nakatayo ng may pagmamalaki sa langit. Lumabas na si Yehan. Nakita ito, ang lahat ng mga mata sa mundo ay napunta kay Yehan. Ang liwanag ng espada ng pagpuksa na sumibol mula sa ilalim ng bitek kanina ay napakakatakot na kahit na ang pader ng espasyo ng larangan ng digmaan ng espadang demonyo ay napunit.